Mga batang nagkakasakit dahil sa pabago-bagong panahon, dumarami sa Mangaldan, Pangasinan. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell. John, good morning and good morning sa ating mga kapuso. May banta sa kalusugan. Ito nga nararanasang pabago-bagong panahon. Sa umaga hanggang tanghali, nararanasan pa rin ang napakainit na temperatura sa gitna ng umiiral na amihan. Actually, naitatala ng Pag-asa yung umaabot pa sa 40 degrees Celsius na heat index, no? Sa gitna yan ng nararanasang amihan, habang sa hapon hanggang gabi naman ay umuulan. Kaya isa rin sa mga tinututukan ng Department of Health at ng mga RHU ay ito nga mga naitatalang influenza-like illness. Sa nakuha nating datos mula sa Center for Health Development Ilocos, no, naitala nila yung mahigit 6,000 na kaso ng influenza-like illness. Pinakamataas ang naitala sa lalawigan ng La Union na umabot sa mahigit 3,000 kaso. Sumunod ang Pangasinan na may 1,853 cases ng influenza-like illness. Sumunod ang Ilocos Sur na may 1,220 cases at Ilocos Norte na may 510 cases. Kaya alamin pa natin sa Health Authority kung bakit nga ba naitatala itong mga influenza-like illness sa gitna nito nga pabago-bagong panahon. Makakasama natin dito sa bayan ng Mangaldan ang kanilang Municipal Health Officer na si Dr. Larry Sarito. Sir, magandang umaga po. Hello, magandang umaga. Magandang umaga, kapuso. Apo. Sir, may mga naitatala po tayong influenza-like illness dahil sa pabago-bagong panahon. Ano yung pinaka-cause nitong influenza-like illness? Ang influenza-like illness o flu-like illness, ito isa pa rin parte ng respiratory illnesses na kung saan ito pa rin ay communicable through, of course, through our whenever we breathe, whenever we talk to persons who have these illnesses. Yun ang isa sa mga causes. And number one, of course, yung crowding. Okay? And number two, of course, ito ay isa sa mga nakakaligtaan na hindi tayo minsan ay naghuhugas ng kamay, nagtatakip ng ilong pag umuubo. Ito ang isa sa mga causes ng pag-transmit ng may mga vulnerable sector po ba, Doc, na yun yung mga madalas tamaan itong influenza-like illness, like senior citizen, mga bata, Doc? Vulnerable, of course, bata, senior citizen at yung mga hindi nabakunahan ng flu vaccine. Ito yung mga, at saka may mga comorbid illnesses. Yung may diabetes, yung may hypertension, o yung mga na-stroke na. Okay, pero Doc, meron tayong flu vaccination laban dito sa influenza-like illness. Kumusta po yung supply po natin ng flu vaccine, sir? Meron naman tayong mga supply ng flu vaccine, kaya lang siyempre ang ating mga ibang kababayan ay hindi nakakapag-avail dahil sa una, takot sila. Pangalawa, siguro dahil walang time na magpabakuna. At of course, ito ay mainam o isa sa mga programa ng Department of Health na ibigay sa ating mga vulnerable population. Maraming salamat, mga kapuso. Nakasama natin si Dr. Larry Sarito, ang Municipal Health Officer ng Bayan ng Mangaldan. Kaya dyan, napaka-importante kumain ng masusustansyang pagkain at syempre mag-vitamins araw-araw. Yan muna ang latest mula rito sa Bayan ng Mangaldan. Balik sa'yo, John. Maraming salamat, Russell Simorio.